Good morning everyone! So as promised, eto na po yung part 2 ng ating Dubai episode. Yung part 1, shinare ko sa inyo yung mga naging work experience ko from the beginning until the end. Yung last na pinagtrabahuhan kong opisina at kung yung mga nangyari sa aking mga very exciting na nag-shape sa akin bilang isang tao, bilang isang manggagawa dito sa Canada at kung ano yung mga um, binaon ko from Dubai na dinala ko dito. Kasi naniniwala talaga ako, all the things na nangyayari sa buhay ng tao, lahat ng mga nakakilala mo along the way, sa mga nakakatrabaho mo, mga nagiging mga kaibigan mo, nagkakaroon niya ng impact sa buhay ng isang tao. So ito na nga yung part 2. Ang part 2 naman, I can get to share with you kung ano talaga yung mga naging experience namin doon na hindi masyadong maganda. Pero okay na din kasi we have to embrace everything. Lahat ng nangyayari sa atin, good and bad. Ang pinaka-importante lang dyan, we have to know yung take away natin from sa mga experiences natin, good and bad. Yung mga matututunan natin, yung mga dapat nating tatandaan para pag nangyari man ito in the future, alam na natin kasi na-experience na natin. So, ito na nga, yung pangalawa. At bago yan, syempre, ito pa rin ang Angganap Canada. And if you are new to our channel, please subscribe, like, comment, and share na din po. And I will take this opportunity. Maraming salamat sa mga nanonood sa aming channel at nagsishare ng aming mga video, nagla-like, and nagko-comment na din. So, pagdating namin sa Dubai, gaya nga ng nabanggit ko, batang-bata pa kami ng asawa ko doon noon. Vinisahan kami ng aking ate. Uso pa yun noon yung tourist visa. So, I think 3 months duration yung tourist visa na yon. Tapos, you have to exit the country. Ang usong-usong exitan noon ay yung tinatawag nila sa Iran, Kish. Hindi ko alam kung meron pa yun ngayon. Kasi nung mga panahon na yan, talagang ang daming nag-e-exit, ang daming pumupunta doon para mag-change ng status. Kasi kung pumunta ka, 3 months duration yung initial na visa mo, pag hindi ka pa nakahanap ng employer mo, ang tendency niyan, kailangan mong mag-exit ng bansa and then kumuha ng panibago. Another 3 months na naman yon, which is tourist visa pa rin. Hindi ka pwedeng magtrabaho hanggat wala kang employer na nahahanap at wala kang working visa sa Dubai. So, yung exitan na case na ito, lilipad kayo ang sasakyan ninyo from Dubai. Meron ding, sa airport din ito, sa airport din kayo sasakay ng eroplano. Lilipad kayo doon, parang 45 minutes fly lang yon. Tapos tora-tora yung sasakyan ninyo, isang maliit lang na eroplano. So, doon sa case na yan, mayroon hotel na madadatnan kayo. So, doon kayo titira ng yung duration ng pag-aantay ninyo ng inyong visa. So, ang daming mga Pilipino akong nakilala, madami akong naging kaibigan na din kasi kung mag-stay ka doon ng more than a day, 2, 3, meron pa yung mga Filipino doon na nanirahan na doon talaga ng buwan. Kasi may nag-promise sa kanila na employer na, oh, ayan, I will send you your visa, go to, sa Iran, sa Kish, you just wait your visa there, tapos ipapadala ko ipapadala ko sa'yo, ganyan. Pero hindi naman madalas nangyayari. So, nagtatagal sila doon, inaantay nila yung mga visa na na-promise ng kanilang mga employer or magiging employer. Ganon. So, yung naging experience ko doon, luckily naman, hindi ako nagtatagal ng more than 3 or more than a week. Yung ganon. So, yung pinaka matagal ko ng stay doon noon is 3 days, if I'm not mistaken. Pero, syempre, yung pag stay mo dyan ng 3 days, marami ka na magiging mga kaibigan. Kasi wala kayong gagawin kung hindi maglalakad sa gilid ng beach,
mag-aantay dun sa harap ng telebisyon kung saan nila ifa-flash yung mga pangalan ng mga visa na dumating. Wala kayong gagawin kung hindi maglakad-lakad, mamasyal, kasi may mga mall din doon. Pero ang suot ninyo is naka-hijab kayo, meron kayong naka-abaya kayo, mga ganon. So, dapat may mga dala kayong mga ganyan noong mga panahon na yan. So, luckily naman, hindi ako nagtagal ng more than a week. Yan. Sabi ko nga, 3 days lang yung pinakamatagal ko. So, I'm very lucky. Kasi, ang ate ko noon, meron akong na-experience na wala pa akong employer na nahanap. So, kinailangan kong mag-exit. And then, yung ate ko isisend niya sa akin yung panibagong tourist visa ko. So, luckily naman, very helpful naman ang aking kapatid sa akin noon, nung nandun pa ako. So, yan yung naging experience ko, yung kung paano mag-change ng status sa Dubai. Yan yung mga panahon na 2002. Ayan. So, yan yon. And then, yung living status naman. So, pagdating namin doon ng aking asawa, syempre, tumira muna kami doon sa bahay ng ate ko kasi meron silang apartment na nirerentahan noon. Pero, syempre, kung taga Dubai ka, alam mo ito, talagang siksikan kayo. Meron ng party partition yung bahay ninyo. So, yung bahay niya dati, madami na ding nakatira kasi yung asawa din niya, madami din siyang mga kaibigan na pinatira dun sa bahay. Syempre, nagbabayad din sila ng renta. Pero very, very minimal lang yung para nagsishare-share lang talaga sila sa isang apartment. So, nung dumating kami doon, wala talaga kaming allotted na room. So, ang naging tirahan muna namin is dun sa sala. So, meron kaming foam na nilalatag namin doon tuwing gabi. Tapos doon kami natutulog ng asawa ko until such time na nakwento ko nga na mahirap yung travel namin from doon sa bahay ng ate ko papunta sa aming trabaho. Tapos medyo namamahalan na rin kami. So yung mga ganong sitwasyon. So hanggang doon sa nag-decide kami ng asawa ko na lumipat kami sa Dubai mismo. Kasi yung tirahan ng ate ko noon is sa Sharjah. So, yung mga trabaho namin usually is sa Dubai. So, yung asawa ko, nag-decide kami na kumuha na din ng bahay or matitirhan sa Dubai. So, eto na, yung mga panahon na yan, usong-uso yung mga partition, coordination, ganyan. Ibig sabihin, pag partition, yung isang room, lalagyan nila ng divider. Kung sinuswerte ka, talagang solid divider. Pero kung minalas-malas ka naman, kortina lang yung divider ninyo. So, kung merong mag-asawa na nakatira dun sa isang part ng room, meron pang isang asawa na nakatira dun sa isang part ng kwarto. So, kabilaan, ganyan-ganyan. So, kung taga Dubai ka, may imagine mo yan. Yung isang kwarto, merong nakadivide na isang kortina. Kung swerte ka, merong division na solid wall. Yon. So, ganun yung naranasan namin. Kasi kung hindi naman malaki-laki yung mga sweldo mo, nung nag-uumpisa ka pa dyan sa Dubai, kagaya kami, nung nag-uumpisa kami, hindi naman kami maka-afford ng bahay talaga or yung isang buong kwarto. Kasi talagang, mahal. Yung suswelduhin mo, halos dun mo na lang siya ibubuhos, i-spend dun sa kwarto mo. So, hindi naman yun practical. So, at saka usong-uso yung ganun nun. Lahat ng mga living situation ng mga tao dun nun is mga ganun. Hindi lang mga Filipino, I believe. Yon. So, kung taga Dubai ka, alam mo yan, nakaka-relate ka sa aking kwento, gusto mo ring i-share ang iyong karanasan, mag-comment ka dyan sa comment section. So, yan yung living situation namin sa Dubai dati. Pero, syempre, nung nakalipat na rin kami ng aming mga trabaho, kumita na din kami ng medyo mataas-taas na,
nakahanap kami ng bahay, hindi naman bahay, isang room na. So, nag-level up na kami, hindi na kami sa partition. Isang room na yung nirentahan namin. Ganyan. So, yung last na tinirahan namin doon bago pumunta dito si Richard is I think yung bahay ni Ate Allen. So, shout out kay Ate Allen kung mapapanood mo itong video na ito. I miss you so much. Sana po yung naging nanay ko sa Dubai dati. Ang asawa ni Ate Allen is a Emirati local. So, maganda yung bahay nila. Maluwang yung bahay nila. So, we're very lucky na inopen nila yung bahay nila at pinarentahan yung room nila at na-experience ko yung talagang mala-artistang bahay sa Dubai na tinirhan dati. And thank you so much Ate Allen. We'll see you soon. Hopefully, magkikita din tayo balang araw. Yung mga bilihin naman sa Dubai dati, natutuwa ako kasi meron silang tinatawag na wet market. So, sa Pilipinas naman, hindi naman kami maalwan sa buhay. So, hindi kami nakakatikim ng mga king crab, yung mga shrimp, mga ganon. 'Di ba? So, sa Dubai, nung dumating ako, murang-mura pa yung mga seafood na bilihin noon. So, every Friday, kasi Friday ang day off sa Dubai. Yan, so every Friday pumupunta kami sa wet market, namamalengke kami, and then nakakatuwa yung mga nagbebenta doon ng mga ibang lahi. They can speak Tagalog, yung mga Indian, Pakistan, lalong-lalo na. They speak Tagalog. So parang, oh, ate, dito ka na, ano sa iyo ate, ganyan. So, alam na nila yung kung papaano, tumawad, humingi ng tawad, humingi ng discount yung mga Pilipino kasi mahilig tayo sa mga ganyan. Kahit ano pa man yung binibili natin, at least meron tayong nahihinging discount, malaking bagay na yun sa atin. So yun, natutuwa ako. Tapos meron pa silang yung parang kung i-compare mo dito sa Canada, yung supermarket nila, ang tawag doon is Carrefour. O, ayan, natatandaan ko pa. So, doon namimili yung mga nag-grocery, may ano na din doon, may mga tindahan din yata ng mga damit-damit doon. So, para siyang department store, malaking department store. So, yan. Yung mga panahon na yan, murang-mura pa ang bilihin. Sabihin ko sa inyo, 50 dirhams namin doon, kaming mag-asawa, pwede na naming pagkain ng isang linggo. Siguro ngayon yung 50 dirham mo, pang merienda na lang ngayon yan sa Dubai. Ayan, mag-comment ka kung paano na yung cost of living diyan, lalong-lalo na yung mga bilihin. Kasi noon talagang ano lang, murang-mura lang. Siyempre, nag-umpisa kami doon ng 2002. Nandyan kami sa Dubai. Yan. Ako hanggang 2013 ako, ang aking asawa is until 2011. So, 2002, $50. Imagine mo, makakabili ka na ng pagkain mo sa isang linggo. Yun ay husband and wife ha. Yan. Kasi yun yung naranasan kaming mag-asawa noon. So, yun yung budget namin sa isang buwan. Ang transportation naman, so, ako, hindi talaga ako mahilig nagta-taxi. Kahit, syempre, nasa Pilipinas naman ako, tricycle naman ang uso dun sa baryo namin. So, yung taxi is, I think sa Manila lang naman yan na ano. So, kahit nung pagdating ako doon, may mga oportunidad na kailangan ko ng mag-taxi. Hindi talaga ako nagta-taxi. Hindi yun sa namamahalan ako. Kung hindi natatakot talaga ako, sadyang matakot ako dun sa driver. Kayo lang dalawa doon sa kotse, hindi mo naman kilala, ganyan. Tapos madami na din akong naririnig na mga kwento-kwento bago pa ako lumipat ng Dubai noon, kasi kinukwento din ng ate ko, pagka nagta-taxi kayo, mag-ingat-ingat kayo, wag kayong sumakay sa harapan, dun kayo sa likod mismo. Kasi yung mga taxi driver, talagang natatakam sila sa mga Pilipino, sa mga Asian na kagaya natin. Kasi sabi nila, oh, how old are you? Ganyan. Pag sasabihin mo, I'm 40 years old, or you look so young, you're beautiful, ganyan. Kahit sa mga babae, kahit sa lalaki, ganun, talagang takam na takam talaga sila sa iyo. May na-experience yung aking asawa, kwento niya sa akin, syempre friendly naman siya. Ilang beses namin siyang sinabihan na pag nagta-taxi, wag sumakay sa harapan. So, meron 2 beses nangyari sa kanya. Inulit pa niya talaga.
Kumuha siya ng taxi from his work, tapos pauwi na siya kasi nagmamadali daw siyang umuwi, ganyan. Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa bahay. Nag-taxi siya, yung driver daw talagang hinimas yung binti niya, ganyan, hinimas yung braso niya, ganyan. Tapos, nung mahalata niyang hindi na maganda yung tingin ng driver sa kanya, bumaba na daw siya ng bus station, yan. Nag-bus na lang daw siya. Tapos talagang inulit pa niya. Yung second time na pagsakay niya ng taxi, sabi niya, mukhang hindi naman ito manghihimas, ganyan. So, inulit pala talaga niya. At naulit pa yung experience na yun sa kanya. So, mula noon, hindi talaga ako nagta-taxi. So, ang transportation dyan, yung Sarja noon, talagang mahirap. Kasi wala yung kagaya dito sa Canada na may mga bus na dumadaan, may mga allotted na bus station. Kasi sa Sarja wala yata. Meron lang talagang isang lugar na parang coaster. Hindi siya bus na malalaking bus. Coaster lang siya. Pupunta ka dun sa isang lugar na yun para makakuha ka ng bus from Sharjah to Dubai. Tapos, ibababa kayo dun sa bus station mismo sa Dubai. Tapos, sa Dubai may mga big buses ka ng sasakyan papunta sa trabaho mo. So, yun yung ginagawa ko dati noon, which is very time consuming. Kung susumahin mo yung pagpunta mo sa trabaho mo, at least siguro 3 hours din, ganyan. Kung mabagal-bagal kang kumilos, 3 hours yung gugugulin mo papunta, 3 hours din yung gugugulin mo pabalik. So, yan yung transportation na mga naranasan ko, work experience ko sa mga transpo sa Canada. Sa Dubai pala. Tapos yung pauwi-uwi naman, yung mga bakasyon, ganyan. Sa contract kasi, usually, ang bakasyon ng mga OFW sa Dubai is 2 years. Pero pwede kang, at least yung sa akin ha, yung mga naranasan ko noon sa mga naging contract ko. Pero pwede kang umuwi yearly. Ikaw ang magbabayad ng plane ticket mo. Ganyan. So, yun yun. Compare ko dito sa Canada, anytime pwede kang umuwi basta meron kang pamasahe. Walang contract doon. At least if you are an immigrant or if you are residents dito sa Canada. So, yun lang yung maisi-share ko dyan. Kung nagbabalak kang magbakasyon at nasa Dubai ka, read your contract. Kasi ang kontrata mo dyan, usually sa mga taon na nandyan kami, 2 years contract, tapos sasabihin dun sa contract mo na babayaran ng company yung plane ticket mo. Tapos meron ka ding vacation pay na kung isang buwan yung bakasyon mo, babayaran din nila sa'yo yan. Yan. So, bago-bago ka pa nagplano ng mga bakasyon namin noon, i-check mo muna yung mga budget mo. Hindi ka pwedeng basta umuwi kasi hindi ka nila susuportahan sa plane ticket mo. At least yun yung naranasan ko noon. So, yan po yung part 2 ng ating Dubai episode. At kung natuwa ka, nasiyahan ka sa aking pag-share ng experience ko nung nasa Dubai pa ako, mag-like ka rin, mag-share ka din ng ating video at mag-comment ka. Kung ikaw ay meron ding mga experience na ganito, naranasan na ganito, i-comment mo din dyan sa comment section and i-share nyo na din ang ating mga video. At muli po, maraming salamat sa inyong lahat at ito pa rin ang Ganap Canada. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.